Nilikha niyang sa libutan at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ihalay natin ang misang ito bilang pasalamat sa Diyos. At syempre, hilingin natin na ang ating buhay ay maging pasalamat din sa Kanyang kabutihan, upang tayo maging marapat sa misa din at magsisimula sa ating mga kasanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga kasama natin ngayon sa misa, pagdasal natin ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, ang ating mga kababayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya na nasa ibang lugar pa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok, sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon.
Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayag na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino bang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawala ang isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay
ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli. Ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. Ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quezon Parish, kung saan hayos lang na umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo na kung ang mata daw natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala natin, dukutin natin. Kung ang kamay natin, putulin natin. Kesa mapunta tayo ng impyerno dahil sa mga ito. And this basically means dapat nating iwasan, layuan ang mga bagay, sitwasyon ng tao na nagbubulid sa atin sa pagkakasala bago maging huli ang lahat. Now, of course, this command of Jesus should be applied to all sins. Katulad ng kasalanan ng pagiging mayabang, katulad ng kasalanan ng pandaraya, pagnanakaw. Pero wag po natin kakalimutan na ang command na ito, ang utos na ito ni Jesus, na iwasan at layuan ang mga ugat ng pagkakasala, primarily sa ating mabuting balita, ay pinatutungkol niya sa kasalanan ukol sa masama o mahalay na pagnanasa or lust. Alam ko na alam niyo, sa panahon ngayon, ang daming tukso patungkol dito na nagli-lead sa masama, mahalay na pagnanasa. Sa katunayan, ang ating bansa ang isa sa mga bansa sa buong mundo na nangunguna sa pag-search or pag-visit ng mga porn sites sa internet. Laganap ang mga liga ngayon na nag-encourage sa mga babae, sa mga muse, na magsuot ng mga dating outfit. Tapos, pinagmo-model, pinagsasayaw sa kaligayahan ng maraming kalalakihan. Panipis ng panipis, paikli ng paikli ang mga suit ngayon. Pasensual ng pasensual ang mga style sa sayaw at lyrics sa kanta ngayon. Mas nagiging liberated ang maraming kabataan ngayon na kung papakialaman mo nga o kaya babawalin mo naman. Halimbawa sa social media, mapagsasabihan ka pa ng dapat talaga ang Facebook ng mga matatanda ay hiwalay sa Facebook ng mga bata. Ikaw pa mapipintas. Ganun na ang panahon natin sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito at marami pang iba ang siyang nagpapadali ng trabaho ng demonyo na sirain ng maraming buhay ngayon, pati mga pamilya, dahil sa kasalanan ng lust. I'm telling you, laging may koneksyon sa kasalanan ito ang marami sa mga kasalanan ng mga tao ngayon. I should know, may regular po tayo ditong confession. And let me tell you na hindi lamang konektado sa lust lang yung pagluloko ng asawa, pangangalo niya ng asawa. Sama na dito ang ibang mga problema. Ang hindi pag-aaral na mabuti ng anak mo. Ang pagkakaroon nito ng low self-esteem, ang pagiging selfish ng isang tao. Ang unhealthy na pakikipagkapwa-tao ng isang tao. Napakaraming konektado sa kasalanang ito. Niwala po kayo. No wonder, bagamat applicable sa lahat ng kasalanan, gaya ng sabi ko sa intro, yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, na dukutin mo, putulin mo ang sanhi ng pagkakasala mo, ay inilagay talaga ni Jesus sa konteksto ng lust ang utos na ito, sapagat hindi malayong alam ng Panginoon noon pa man na malaking problema ang dulot ng kasalanan ito. Now let me guess. Habang sinasabi ko yung punto ko tungkol sa kasalanan ito, marami sa atin dito ang hindi pa rin convinced na dapat nating putulin ang ties natin from the temptations of lust. I'm sure pagkatapos ng sermon na ito, kahit narinig nyo na ito, marami pa rin ang makikipagtalik sa hindi nila asawa. Marami pa rin ang mag-visit ng porn sites sa internet. Marami pa rin ang magnanasa. Marami pa rin ang magpapantasya. Marami pa rin ang manunood ng mga sensual dances or acts sa TikTok. Marami pa rin ang mag-engage regularly sa green shows. Sapagkat hindi tayo mababahala. Iniisip kasi natin, hindi ito seryosong pagkakasala. At yun ang gusto ng diablo. Ang itrato natin bilang simpleng kasalanan lang, ang matinding kasalanan ito na sumisira talaga ng maraming buhay ng tao.
Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na kung hindi daw natin puputulin at dudukutin ang mga sanhi ng masama at mahalay na pagnanasa natin, mapupunta tayo ng impyerno. Shocking? Basahin niyo pong mabuti ang Ebanghelyo ngayon. Ngayon ko lang din na-realize ito Magkasama sa talata, magkahugpong. Yung kasalanan hinggil sa masamang pagnanasa, mahalay na pagnanasa, at yung sinasabi ng Panginoon na putulin natin, dukutin natin ang sanhi ng pagkakasala natin. Ito yun. Ang sanhi ng pagkakasala ng lust o masamang pagnanasa. Dahil kung hindi, sa impyerno tayo mapupunta. Ganun ito kaseryoso talaga. Kaugnay nito, maliwanag po ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Tesalonica 4:3 hanggang 5. Kalooban ng Diyos na lumayo tayo sa lahat ng uri ng kahalayan o kabastusan upang maging marangal at mabuti ang pakikitungo natin sa isa't isa, lalo na ang mga may asawa, nang sa gayon hindi natin masunod ang tawag ng laman na siyang ginagawa ng mga hintil o ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, sa text na ito ay maliwanag na sinasabi that those people consumed by the sin of lust do not really know God. At sasabihin sa atin ng Biblia na kung hindi tunay ang pagkakilala natin sa Diyos, yung pagkakilala na wala tayong maralim na relasyon sa Diyos, yung pagkakilala na hindi matibay ang pananampalataya natin sa Diyos, kung wala tayong ganitong uri ng pagkilala sa Diyos, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. And again, ang mga taong alipin ng masamang pagnanasa, who easily give in sa masamang pagnanasa, kahit nagdarasal, kahit nagsisimba, do not really know God. Wala talagang malalim na relasyon sa Diyos. Wala talagang malalim na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng temptasyon ay nagsasabi sa isang tao, walang magandang ibibigay sa iyong Diyos. Walang magandang plano sa iyong Diyos. O hindi ba't ganon ang tukson ng ahas kay Eva? Kapag kinain mo ang prutas na ito, hindi ka mamamatay. At yun ang ayaw ibigay ng Diyos sa iyo. Yun ang pinipresenta ng bawat tukso. Lalo tigit ang tukso ng masamang pagnanasa, mahalay na pagnanasa, may maipoprovide ako sa iyo na hindi kayang i-provide ng Diyos. Kahit ang tao na alipin ng sensual na pagnanasa ay wala talagang tiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kapag ganon, hindi talaga tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. If we seek pleasure sa pamamagitan ng lust at hindi sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. And so lust can really prevent us from knowing God. Kasi di po ba ang lust, ito yung strong and passionate desire for something or for someone? And God alone is the one who we should passionately and strongly desire in life. Siya lamang ang dapat nating isip-isipin. Siya lamang ang dapat na laman ng puso natin. Ang kanyang pleasure, ang happiness na binibigyan niya sa atin, ang dapat nating asam-asamin. Sa kanya lang natin dapat ihalay ang sarili natin. And that explains na ang masamang pagnanasa, mahalay na pagnanasa or lust ay po pwede talagang maging karibal ng Diyos sa ating buhay. Ito po sana ang makita natin, lalo pat kahit hanggang ngayon hindi pa rin tayo kumbinsido na ang masamang pagnanasa at ang mga kasalanan kaugnay nito ay po pwedeng magbulit talaga sa atin sa impyerno. Sapagkat kung hanggang ngayon hindi pa rin tayo kumbinsido, it just goes to show na biktima na rin tayo ng kasalanan ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda
ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan namin pare-pareho kung gaano kaseryoso ang kasalanan tungkol sa masama at mahalay na pagnanasa na sumisira na maraming buhay at ng maraming pamilya. Hindi lang kami ibubulit nito sa impyerno. Kahit ngayon pa lang, pwede nang gawin itong impyerno ang buhay namin sa mundong ito. Kapag hindi na maganda ang aming pakikipagkapwa-tao, kapag dahil dito may nasisirang pamilya, tulungan mo kami, Panginoon, na makita kung gaano kaseryoso ang kasalanang ito at magtulong-tulong kaming sugpuin ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang ating Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag ang Panginoon lamang ang pinakaasam-asam mo sa buhay mo. Kapag siya lamang talaga ang nandyan sa puso mo, kung lalapit ka kay Jesus, mahirap ito. Pero isipin mo kung anong kapalit nito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampala, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak naming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan, upang ang aming nihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si si Kristo'y Kristo'y babalik babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, yung kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon,
Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pag-ibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalawatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Panalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyang pagtulong sa amin, sa mga nagpapadala through our GCash and bank account. Maraming salamat po. Ngayon po ay nagpapagawa po tayo ng mga chapels. Ang inuuna po natin ay ang chapel ng Francisco. I-update ko po kayo very soon kung ano na yung mga development dito. So, salamat po sa pagtulong niyo sa amin para makatulong sa iba. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay
ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.